Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Criminal case yan. So, ang tanong ngayon, hindi ba immune from suit ang Vice President? Hindi po. Ang immune lang from suit ay ang President. Ang President lang ang tanging official ng bansa na immune from suit. Anong ibig sabihin ng immune? Hindi mo pwedeng kasuhan. Civil case, criminal case, hindi pwede. Bakit President hindi pwedeng kasuhan? Mga kabunyog, imagine ninyo kung ang presidente ng bansa kakasuhan mo. Di ba nakakahiya naman yun? Nakakahiya naman kakasuhan mo ang presidente. Di ba? Parang ang president kasi, head of state saka head of government. Sa atin, head of state yan saka head of government. Sa ibang bansa, hindi. Halimbawa, sa Great Britain, ang head of state nila, si King Charles. Ang head of government nila, Prime Minister. Ngayon, kung ikaw ang hari, hindi ka pwedeng kasuhan. Hari ka eh. Bakit ka naman kakasuhan? Dito sa Pilipinas, ang head of state natin ang president. Pwede bang kasuhan ang presidente? Hindi, kasi siya yung pinakamataas na natin, pinuno. Nakakahiya sa bansa natin kung kakasuhan mo ang presidente. Kaya immune from suit ang president. Pwede mo siyang kasuhan, patapusin mo muna ang termino niya. Patapusin mo muna ang termino niya. Yan yung diyan. Yan yung isa pa, bakit hindi pwedeng kasuhan ng presidente? Pag kinasuhan mo ang presidente, maaabala ang trabaho niya. Haharapin niya yung kaso na yan. Kaya hindi pwede ang presidenteng kasuhan. Dalawa ang rason. Una, respeto sa pagkapresidente. Yan ang ating simbolo ng bansa. Nakakahiya sa dignidad, reputasyon ng presidente pag kinasuhan mo siya ng kasong kriminal o kasong civil. Kaya civil case man o criminal case, hindi pwede ang presidenteng kasuhan. Immune siya from suit. Paano ngayon kung may nagawang masama ang presidente? Impeachment. Tatanggalin mo siya sa pwesto. Tanggalin mo siya sa pwesto. Yan yung nangyari kay Erap. Impeachment. Ngayon, pag natanggal na siya, saka mo siya kasuhan. Yun nangyari kay Erap din. Di ba nung natanggal na si Erap, nag-resign si Erap eh. Nung nag-resign si Erap, kinasuhan pa rin siya ng plunder. Na-convict si Erap sa plunder Si Duterte, tingnan nyo ngayon. Matapos na ang termino niya, nandun na sa ICC. Hindi na siya immune from suit. Kahit sa Pilipinas, halimbawa, sino pa bang mga presidente ang nakasuhan? Si Gloria Arroyo. Si Gloria Arroyo, di ba? Pagkatapos ni Gloria Arroyo, nakasuhan siya. Plunder din yon. Plunder din yung kay Gloria. Kaya na-acquit siya panahon ni Duterte. Panahon ni Pinoy, nakasuhan si Gloria. Bakit nakasuhan si Gloria? Hindi na siya immune from suit kasi tapos na yung pagka-presidente niya. Pero nung presidente pa siya, hindi pwede kasi immune siya from suit. Ngayon, bakit ang Vice President? Ay Vice President lang naman yan. Hindi pa naman yan presidente. Kaya, the only official na nasa konstitusyon na nakalagay na immune from suit ay ang President. The Vice President does not enjoy immunity from suit. Malinaw na po yan, Malinaw na ang Vice Presidente, hindi siya immune from suit. Bakit? Hindi naman siya presidente. Presidente lang ang immune. Okay? So ngayon, anong mangyayari kay Sara Duterte? Ayan na, kinasuhan na. So ibig sabihin yan, maglalabas na ng warrant of arrest ang RTC. Kaya lang, ano naman yan? Bailable. Pero at the same time, may impeachment sa kanya. Ngayon, halimbawang matapos na ang impeachment sa kanya, dalawang bagay ang mangyari sa impeachment. Pwede siyang makonvict sa impeachment, ibig sabihin tanggal siya sa pagka-vice. Hindi na siya pwedeng tumakbo. Tapos, yung impeachment, yung criminal case niya, tuloy-tuloy pa rin yan. Ngayon, paano kung ma-acquit siya sa impeachment? Ganun pa rin.
tuloy-tuloy pa rin yung trial niya doon sa criminal case niya, yung grave threats. Ngayon, bakit kasi ang Vice President hindi immune from suit? Maraming officials ng bansa, from Vice President, senators, kahit pa kayo mga justices kayo ng Korte Suprema, hindi kayo immune from suit. Pwede kayong kasuhan. Anong example niyan? Tingnan nyo si Marcoleta. Si Marcoleta, hindi yan immune from suit. Nakasuhan nga eh. Si Cayetano, hindi immune from suit. Kaya, pag wala kang immunity from suit, pwede kang kasuhan. Kaya lang, pwede ka lang matanggal sa pwesto through impeachment. Yan yung kasi impeachable official. Pero yung mga senador, hindi impeachable official yan. Ang members of Congress, House of Representatives sa Senate, hindi yan impeachable official. Pwede yang matanggal kahit hindi impeachment. Halimbawa, si Kiko Barsaga, di ba natanggal? Paano sila tatanggalin? Ano lang, Ethics Committee. Ethics Committee, pwede silang matanggal. Kaya lang, ang kailangang boto sa Ethics Committee, 2/3. 2/3 ang kailangan sa Ethics Committee. Kaya ito mga kapatid, so linilinaw natin, ang Vice President hindi immune from suit. Ang President lang ang immune from suit. So, nasagot naman natin na yung tanong na yan. Mga kabunyog, mga kababayan. So, itong nangyari kay Sara Duterte, kinasuhan sa RTC, hindi po yan unconstitutional. Kasi ang President at lamang ang nag-i-enjoy ng immunity from suit. Pero, ang President, ang Vice President, impeachable official. Ibig sabihin, hindi mo sila pwedeng tanggalin, pwede mo lang silang tanggalin sa pamamagitan ng impeachment. Yan yung kasi impeachable official sila. Pero ang mga senador, kongresista, hindi yan impeachable official. Pwede silang tanggalin sa pamamagitan ng pagpa-file ng complaint sa Ethics Committee. Katulad ng nangyari kay Arnie Tevez, di ba? Natanggal si Arnie Tevez. Yan? Sa impeachment, sa lang yan? Ethics Committee. Si Barsaga, Ethics Committee rin yan. Mga kabunyog, mga kabayan. Okay? Mga kabunyog, mga kabayan, magandang araw sa inyong lahat. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.